So this time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage sa Romans chapter 2 verses 12 to 16. Kanina binasa po sa English, this time naman po sa Tagalog. At ganito po ang sinasabi, Romans chapter 2 verses 12 to 16. Sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay makapapahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila pakatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariin mga ganap. Verse 14, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilan sa isa't isa. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Sa umagang ito, simple lang po ang ating title at kung ano ang ating thesis, yun din ang ating title. How should we respond to God's revelation of righteous judgment? Sa kanyang commentary on the book of Romans, sinabi po ni Matthew Henry, si Matthew Henry po ay isang British pastor or minister and theologian na nabuhay noong 17th and 18th centuries. Sabi po niya, walang ibang bagay ang nakapagpapanginig sa mga hindi mananampalataya at nakapagbibigay aliw sa mga mananampalataya, kundi ang pag-upo ni Kristo sa luklukan bilang dakilang hukom. Ang mga lihim na gawa ay gagantimpalaan at ang mga lihim na kasalanan ay parurusahan at makakaya. Dahil tayo po ay nilalang ng Diyos sa kanyang larawan at wangis at bilang kanyang mga nilalang, may accountability po tayo sa Kanya. Whether we like it or not, whether sa isip natin naniniwala tayo na may Diyos o wala, the reality is that may pananagutan po tayo sa Diyos. At the end of the day, when He returns, lahat po tayo may accountability sa Kanya at lahat tayo haharap sa Kanya. And as Christians, mas aware tayo sa ating pananagutan sa Panginoon. Sapagkat may access po tayo sa Kanyang salita. Nasabi ko po last week, God's revelation requires man's response. God's revelation requires man's response. And God was gracious in revealing Himself in history and in the Scriptures. At dahil dito, mayroong expectation sa atin, sa ating mga nakakakilala sa Kanya, na tumugon ng maayos sa katotohanan ukol sa parating na araw ng paghukom. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans chapter 2 verses 9 to 11, there will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek. But glory and honor and peace to everyone who does good, to the Jew first and also to the Greek. For there is no partiality with God. Kailangan paghandaan natin ang araw na ito. Sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, nawa ma-appreciate po natin ang katuwiran ng Diyos para sa ating pagpapawalang sala at sa kahatulan ng buong sangkatauhan. Sa pagpapakilala niya ng kanyang sarili, panalangin ko po na makita natin ang ating aliw, lakas, sa kagandahang loob niya sa atin upang makatugon tayo ng maayos sa pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Nang simulan po natin ang pag-aaral sa aklat ng Romans,
Pinahayag po ni Apostol Pablo sa mga kausap niya na Jewish and Gentile Christians in Rome na lahat po tayo haharap sa Diyos. Walang exemption dyan. Walang pinagkaiba ang Hudyo sa Hentil sapagkat lahat po tayo nagkasala. So sa araw ng paghukom, lahat ng tao, lahat tayo haharap sa Kanya. Either kabilang tayo sa mga nagsisipagtiyaga sa paggawa ng mabuti o doon tayo sa mga nagsisitalima sa kanilang mga kalikuan. Dalawa lang yan. Dalawa lang ang categories. Either tayo ay kabilang doon sa mga nagsisipagtiyaga sa paggawa ng mabuti o doon sa mga nagsisitalima sa kanilang kalikuan. Doon sa mga nagtataas ng kanilang sarili at sumusunod sa kanilang mga kalikuan, matinding galit at puot ng Diyos ang naghihintay sa kanila dahil wala sila sa tamang katayuan sa Diyos. To the Jew first, then to the Gentile. Napag-aralan din po natin na ang ating gawa ay nagpapatotoo sa ating pananalig sa Diyos. And so, dahil hahatulan tayo sa ating mga gawa, itong mga gawa ang nagsasabi kung tayo ay nasa tama o tamang katayuan sa harapan ng Diyos. Sa mga naghahangad naman ng karangalan, kapurihan at kawalang kamatayan, ito yung mga pangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pagtsatsaga sa paggawa ng mabuti, buhay na walang hanggan ang inilaan niya para sa kanila. Dahil sila ang nasa tamang katayuan sa Kanyang harapan, to the Jew first, then to the Gentile. On Judgment Day, makakaasa po tayo na ang katarungan at hatol ay magiging patas sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. So in our passage today, dahil napag-aralan natin for the past Sundays ang nature ng judgment ng Diyos, it now requires us to respond bilang paghahanda sa Kanyang pagbabalik. How should we respond to God's revelation of righteous judgment? So pagkatapos po ilarawan ni Apostol Pablo ang mga uri ng tao na haharap sa Diyos sa araw ng paghukom at ang kanilang kahihinatnan, dahil ang Diyos ay hindi nagtatangi, nilatag niya ngayon dito sa verses 12 to 16 kung paano hahatulan ng Diyos ang Hudyo at Hentil. Verses 12 to 13 muna. Buksan natin ang ating mga Bibles doon sa ating passage. Ganito po ang sinasabi sa verses 12 to 13. For all who have sinned without the law will also perish without the law, and all who have sinned under the law will be judged by the law. For it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. So medyo parang circular, nakakalito yung sinasabi ni Pablo dito. Pero hayaan nyo lang po na ilatag ko po dahan-dahan sa ating harapan itong ibig sabihin ni Pablo. At sasamahan ko po kayo sa pag-aaral sa umagang ito. Ang mga kausap ni Apostol Pablo na Hudyo ay may ganito pong attitude. Di ba binigay sa amin, sa aming mga Hudyo, ang kautusan? Therefore, hindi kami hahatulan. Nasa amin ang kautusan eh. Kami yung privileged eh. Kami yung pinili. So ganun ang way of thinking nila. Hindi kami tulad ng mga Hentil na walang kautusan. Yung kautusan na tinutukoy yun yung Ten Commandments na binigay kay Moises. Hindi kami katulad nila. Wala ang kautusan sa kanila. Walang kapahayagan ng Diyos. Kaya kailangan ng mga Hentil na tumalima sa kautusan na binigay kay Moises para sila'y maligtas. Ganun yung attitude nila. Ang sagot ni Apostol Pablo sa kanilang attitude ay nasa verse 12. Sabi niya, for all who have sinned without the law will also perish without the law. Mapapahamak sila based doon sa kapahayagan na nasa kanila o kung ano yung wala sa kanila. Without the law. And all who have sinned under the law will be judged by the law. Ganito ngayon ang sinasabi dito ni Pablo. Hahatulan ang Hudyo at Hentil dahil pareho silang nagkasala. Kaya ang ginamit dyan ni Pablo, all who have sinned without the law
and all who have sinned under the law. Yung tinutukoy niya, paano hahatulan yung mga hindi nakakakilala sa Diyos. Mayroon ba tao sa mundong ito na hindi nakakakilala sa Diyos? Wala. Ang sinasabi dito sa scriptures, walang tao hindi nakakakilala sa Diyos. Pag binalikan natin ang Romans 1:18-20, although ang subject doon ay ang puot at galit ng Diyos laban sa kasamaan ng tao, ang point, ang central or yung ugat ng lahat ng ito ay ganito, sinasabi ni Pablo. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Ano tong katotohanan ito na sinisiil nila sa kanilang mga kalikuan? Verse 19, because that which is known about God is evident within them. Kilala nila ang Diyos, sapagkat ang katotohanan ng Diyos ay iniligay niya sa kanila. It is evident within them, for God made it evident to them. Nilalang tayo sa larawan at wangis ng Diyos. And therefore, kahit sabihin ng tao at sabihin ng mga ayaw sa Diyos na walang Diyos, o sasabihin nila, hindi ko po alam kasi kung may Diyos mahirap patunayan yon. Kahit sabihin nila ang mga bagay na ito, deep inside them, they know there is God. That is why they're talking about it. They know there is God. At sinasabi sa atin ng scriptures, alam nila yon because God made it evident to them. How? Hindi lamang dahil nilalang tayo sa larawan at wangis. Sabi pa sa verse 20, for since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power, and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made. Everything around us is a testimony of God's divine attributes. All of creation, without words, sing of God's excellencies and majesty. Tapos, Paul concludes itong verses 18-20 with this. Sabi niya, so that they are without excuse. So, ang sagot doon sa tanong sa akin sa Sunday School, paano yung hindi nakakilala sa Panginoon? Walang excuse. They are without excuse. They will be judged. Based dito sa kapahayagan ng Diyos. Oo, nandun na tayo, sinasabi ni Pablo, na hindi nila natanggap ang kautusan ni Moises. So, ano yung natanggap nila? Lahat po ng tao sa makatuwid ay may natanggap na kapahayagan sa Diyos. Hindi natin pwedeng i-claim sa kanyang harapan na wala tayong alam. Sa batas nga natin, di ba? Simpleng-simple lang. Ignorance of the law, excuses, no one. Hindi ka pwedeng magdahilan na hindi mo alam. Although, in human terms, makikita natin pag inimplement ang batas at pinalalabas ito at nilulunsad, may kakulangan pagdating sa information dissemination. Nandun na tayo. Pero dito, sa pagdating sa kapahayagan ng Diyos in nature and in the law, wala tayong excuse. Because God's revelation in nature, kasama yung paglalang sa atin, wala tayong takas doon. Napopoot ang Diyos sa tao dahil pinahayag niya ang kanyang sarili, ang kanyang kapangyarihan, at mga di nakikitang katangian sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita at kanyang ginawa. Pero anong ginawa ng tao? Sinisiil niya ang katotohanan sa kanyang kalikuan. And so God will not judge the Gentiles with the law He gave to Moses, but He will judge the Gentiles according to His revelation in natural law. Wala po tayong excuse. On the other hand, pag pinag-usapan naman natin ng mga Hudyo, dahil natanggap nila ang kautusan mula kay Moises, ang gagamitin ng Diyos na panukat sa kanila ay yung kautusan. Sabi nga dyan, and all who have sinned under the law will be judged by the law. Tapos dinagdag niya sa verse 13,
For it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. It is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. First time dito sa aklat ng Romans na ginamit ni Apostol Pablo ang salitang justified o pagpapawalang sala. Ito ay activity ng Diyos. Pag sinabing justified o pag nabasa natin ito sa scriptures, hindi nito ibig sabihin na yung righteousness niya ay binubuhos o nilalagay niya sa atin. Hindi po. This is a legal activity ng Diyos na kung saan ay pag sinabing nagpapawalang sala, hindi yan nagpapatawad lang. Ang nasa isipan natin ay pag pinawalang sala, nagpapatawad. Hindi. Pag sinabing nagpapawalang sala ang Diyos, legal activity ito na kinikilala niya na tayo ay makasalanan, guilty tayo sa kanyang harapan, at the same time, pinapatawad niya dahil kay Kristo at tinuturing tayong matuwid dahil kay Kristo. So, ganun siya. Uulitin ko, kinikilala na tayo'y nagkasala laban sa Kanya, pinapatawad tayo, nililinis dahil sa ginawa ni Kristo, at tinuturing na matuwid dahil kay Kristo. Legal activity siya. Hindi siya yung ibubuhos yung righteousness sa atin so gumawa ka ng mabuti. Hindi siya ganoon. So itong salitang justify dito ay ngayon, baka ang nasa isipan natin, so gagawa ako ng mabuti kasi sabi ni Pablo, it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. Baka ang isipin natin, so gagawa lang ako ng mabuti, maliligtas na ako. Hindi po yun ang tinuturo ni Pablo dito. Ang konteksto ng ating pinag-uusapan ay kahatulan. Hindi kaligtasan. Kahatulan. Therefore, ang sinasabi dito ni Pablo ay ganito. Hindi redemption ang pinag-uusapan. Dahil hindi redemption ang pinag-uusapan, ang sinasabi niya ay ganito. It is not salvation by obedience to the law, but rather, sino ang dapat hatulan at sino ang hindi dapat hatulan. Sino ang dapat na hindi dadaan sa kahatulan ay ang tinuturing na matuwid. Uulitin ko, ang hindi dadaan sa kahatulan ay ang ituturing na matuwid. So sino raw itong taong ito? Sino itong hindi dadaan sa kahatulan? Is it the hearer of the law? Yung nakikinig lang? Alam niya ang kautusan? Nakikinig lang. Pag sabing hearer of the law, ganito yung larawan niya. Binigay sa iyong kautusan, alam mo ang 10 Commandments, kabisado mo ang 10 Commandments, pero hindi ka tumatalima. Hindi ka sumusunod. So anything goes ka lang, kung ano ang gusto mo, yun ang gagawin mo. Yun ang hearer of the law. Siya ba ang ang hindi dadaan sa kahatulan? Hindi. Ang sabi ni Pablo, the doers of the law will be justified. Sa makatuwid, dahil natanggap mo ang kautusan, ang expectation sa iyo ngayon, dahil may kaugnayan ka sa kautusan, ang expectation sa iyo ay sumunod. Gawin mo kung ano ang pinahayag sa iyo. At dahil pinahayag sa iyo ang 10 utos, dapat mong sundin yan. Anong silbi niyan na tinanggap mo, pero hindi mo sinusunod? Walang bisa yun. So in other words, ang expectation dito, may action, may obedience. Kaya ako nasabi na hindi tinuturo din dito ni Pablo yung salvation by obedience kasi later on i-explain niya ito sa Romans chapter 3 verse 20. Sabi niya, because by the works of the law, no flesh will be justified. By the works of the law, o Tagalogin natin, sa pamamagitan ng gawa ng ating mga kamay, sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kautusan, walang mapapawalang sala. Pero doon sa Romans 3:20, ang pinag-uusapan ay salvation. Dito ang pinag-uusapan ay kahatulan. Kaya nga, pag pinag-usapan ng kahatulan, walang advantage ang pagkakaroon ng kautusan.
pero hindi ka naman sumusunod. Puro pakikinig lang, pero hindi naman sinasabuhay. Sapagkat ang kahilingan ng kautusan ay pagtatalima at pagsasabuhay. Babalikan natin yan. I-float lang natin yung tanong. Kung meron kayong tanong, pastor, meron bang tao na nakasunod ng ganap sa kautusan? Float lang natin. Balikan natin. So ngayon, may tanong. Dahil itong Book of Romans ay ang structure nito ay isang diatribe na kung saan may question, answer, at ina-anticipate ni Apostol Pablo yung mga tanong ng kanyang mga readers. Question, mula sa mga hentil na kausap ni Apostol Pablo, paano naman kami makakasunod sa kautusan kung wala naman kaming kopya nito? Di ba? Oo nga naman. Hindi naman ito binigay sa amin. So, makita natin yung sagot niya sa verses 14 to 16. Oo nga naman, hindi binigay sa kanila. Verse 14. For when Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, these not having the law are law to themselves, in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. Dito pinapaliwanag ni Apostol Pablo na bagamat hindi saklaw ng kautusan ang mga hentil, alam nila ngayon na tama at mali. Sapagkat kapag ang mga hentil na hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay likas na gumagawa ng ayon sa nakapaloob sa kautusan, ito raw ay nagpapatotoo na ang kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Nakakommit sila doon sa kautusan, bagamat hindi nila natanggap ang 10 utos. Mga kapatid, itong mga salita na ginagamit ni Apostol Pablo ay Old Testament language. Sapagkat maaalala natin, pag binalikan natin ang Old Testament, ang tao ay nilalang ng Diyos sa kanyang larawan at wangis. Babalikan natin ulit yung sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verses 18 to 20 at saka Genesis chapter 1 verse 26. Babalikan din natin ang Ecclesiastes 7:29. Behold, I have only found this, sabi ng mga ngaral. I have only found this, that God made mankind upright, but they search for many inventions. God made mankind upright. Alam ng tao ang tama at mali. Dahil Diyos ang naglagay nun sa Kanya. Hindi po tayo hayop. Hindi katulad ng tinuturo ng ungodly sciences. Man is not an animal na walang sense ng tama at mali. Alam natin na tama at mali. Hindi tayo hayop na hindi alam ang pagkakaiba ng kanan sa kaliwa. So anong raw ang nagpapatotoo na nasa puso nila itong sense na tama at mali? Sabi sa ating passage, dalawa yan ang nag-i-interact. Number 1, ang conscience or kanilang budhi. At pangalawa, ang kanilang isipan. Pareho itong nagsusumbungan o nagdadahilanan sa isa't isa, umuusig o kaya nagtatanggol sa mga bagay na ginawa at hindi ginawa. Halimbawa na lang, kahit hindi natin sino dito kabisado ang 10 utos? Walang may gusto. Hindi ako magpapa-oral recitation. Wala. Okay lang yun. Sige, hindi natin kabisado. Kahit hindi natin alam ang 10 utos, mayroon pa rin tayo ng konsepto ng tama at mali. Alam natin, halimbawa na lang, alam natin na mali kumitil ng buhay. Alam nating masama magsinungaling. Alam nating masamang pag-imbutan ang hindi pinagkakaloob sa atin. At alam nating masamang magnakaw.
Alam rin natin na dapat na ginagalang ang ating mga magulang. Basic yan. Nalalaman natin ang mga bagay na ito kahit walang 10 utos. Sapagkat nilagay ng Diyos sa atin ang mga katangian para malaman ang kanyang moral na kalooban. Pag gumawa tayo ng mali o hindi gumawa ng tama, hindi natatahimik ang ating kaluluwa. Napansin niyo po yun? Ang ating isip at budhi ang umuusig sa atin. Pero minsan, ang ginagawa natin, hindi natin pinakikinggan. On the other hand, kapag umiwas tayo sa kalikuan at gumawa ng tama at mabuti, ang isip at budhi natin ang nagdadahilan at nagtatanggol sa ating mga gawa. Bakit? Kasi nilagay ng Diyos sa atin yun. Hindi po ito tulad ng cartoons ng Tom and Jerry. Kung napanood natin ng cartoons ng Tom and Jerry or ibang mga cartoons na may demonyo dito sa kaliwa at may anghel dito sa kanan at yung demonyo ay bumubulong na ito gawin, tuloy mo lang yan, yung masamang gagawin mo at merong anghel dito na pipigil sa'yo. Hindi yan ganun. Akala ng mga tao ganun yun, may demonyo, bakit dinidemonyo mo ako ganyan. Sisisihin mo pa yung kapwa mo, alam mo naman ang tama at mali. Tinulak niya kasi ako sisisihin natin ka, siya kasi, napilitan kasi ako, di ba? Sa kultura natin, ganyan, napilitan kasi ako pinilit niya ako. Walang pumilit sa'yo. Alam natin ang tama at mali. Wala tayo sa cartoons. Both our thoughts and our conscience are God-given abilities para i-monitor ang ating pagtalima sa kanyang moral na kalooban. Ang problema po ay madaling mabasag po ang ating budhi. Kapag ginagawa natin ang hindi dapat at hindi ginagawa ang nararapat. Uulitin ko, madaling mabasag po ang ating budhi kapag ginagawa natin ang hindi dapat at hindi ginagawa ang nararapat. Ganun pa man, walang maaaring magdahilan sa araw ng paghuhukom na hindi niya alam ang tama at mali. At hindi niya kilala ang Diyos. At hindi niya alam na may Diyos. Just because, anong dadahilan niya? Kasi hindi po ako Hudyo. Hindi ko alam ang kautosan ni Moises. Hindi pwedeng idahilan yun. At so, kailan daw patutunayan ng Diyos kung sino ang mga nabibilang sa matuwid at pinawalang sala? Sabi po niya sa verse 16, On the day when according to my gospel, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. Verse 16. Sa ating justice system po, kapag hinahatulan ang nasasakdal sa isang krimen, inaalam ang motibo. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng i-pronounce na guilty yung tao pero wala kang basis. Laging merong basis, kailangan may evidence yun. Kailangan alam ang motibo. At yung motibo na yun, nakabatay po yun doon sa behavior at actions ng tao. So, sa mga katuwid, ang hinahatulan ay yung mga bagay na nakikita. Pero sa korte ng Diyos, this is the only court in the whole universe na kung saan ang nililitis ay ang mga lihim ng tao. Sapagkat Diyos lang ang may kakayahan at kapangyarihan na malaman ang mga nakatagong bagay. At lantad yun sa kanyang harapan. Yung mga bagay na hindi natin sinasabi sa ating kapwa, na tinatago-tago natin sa ating mga puso't isipan, yung mga hindi natin sinasabi, alam yan ng Diyos. Yung mga ginagawa natin kapag tayo lang ang nag-iisa, alam yan ng Diyos. Sa araw ng paghuhukom, hindi lamang ang mga gawa na nakikita ang huhusgahan, pati ang mga lihim ng tao ay malalantad. Wala tayong maitatago sa kanyang harapan. Hahatulan niya ang lahat sa pamamagitan, nino daw, based sa verse 16, God will judge the secrets of men
through Christ Jesus. Siya po ang uupo bilang dakilang hukom. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa mga Griego sa Athens, nung unang pagpad po niya doon sa Areopagus, sa Acts 17:31. Sabi niya, He has fixed a day in which He will judge the world in righteousness, through a man whom He has appointed, having furnished proof to all men by raising Him from the dead. Ang evidence daw or proof na tuloy ang araw ng paghukom ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. The fact that God raised Christ from the dead is proof that there will come a judgment day. Sapagkat si Kristo ang tinalaga ng Ama na umupo sa luklukan ng hukom. So the mediator of our salvation is also the mediator of judgment. Para kay Apostol Pablo, ang araw ng paghukom ay bahagi po ng Ebanghelyo, and therefore essential sa pagpapahayag ng magandang balita. Sabi niya, on the day when according to my gospel. Kadalasan kapag tayo po ay nag-share o nangangaral ng Ebanghelyo, sinashortcut po natin. Sinasabi natin, si Kristo ay bumaba, nabuhay, namatay, pinako sa krus, namatay, muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw at umakyat sa langit. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Tinatanggap mo ba ang mensaheng ito? Pero sabi ni Pablo, maging ang kahatulan ay bahagi ng Ebanghelyo. According to my gospel, sabi niya. It is essential sa pagpapahayag ng magandang balita. Sapagkat hindi natin maiintindihan ang urgency at need ng kaligtasan. Hindi natin maiintindihan kung bakit kailangan tayong iligtas hanggat hindi natin nakikita ang bagsik ng hatol ng Diyos. Wala pong makakatakas dito. Kahit na magpayaman sila sa panahon natin ngayon at magkabal sila ng kung ano-anong mga resources, darating ang araw at uupo ang hari sa kanyang luklukan. Lahat tayo haharap. Hindi natin pwedeng idahilan na, hindi ko napag-aralan yung Bible. Hindi po ako nakapag-aral hanggang grade 2 lang ako. Hindi ako nakapagtrabaho, wala ako. Ito lang ako eh. Hindi. Hahatulan tayo ng Diyos ayon sa kapahayagan na ating natanggap mula sa Kanya. Ano ang ginawa natin sa pahayag na binigay niya sa atin? Hanggat hindi natin nakikita ang bagsik ng hatol sa mga kasalanan at makasalanan na magdadala sa tao sa walang hanggang kapahamakan, hindi natin maiintindihan ang urgency and need for salvation. Ako pag tinatanong ako, paano ka nakakilala sa Panginoon? Totoo, sinasabi ko na, ang magulang ko ang nag-share sa akin. Dahil naging curious ako. Pero it took me years and years later para maintindihan ang lalim ng kondisyon ng kasalanan. Kung gaano karumi ito. It took me years para maintindihan na mula sa kaitaas-taasan, nagmula ang Panginoon at bumaba sa pinakamababa para lang maligtas tayo. Tapos anong sasabihin natin? Pumunta siya sa mundo, bumaba siya, nabuhay siya sa kasaysayan, at anong sasabihin natin? Sa talino natin at dunong natin? There is no God. There is no Christ. Hindi totoo si Kristo. Talino mo naman. Samantalang even the non-Christian historians say that Christ
He's a historical figure. And so, yung faith natin, our faith is true. It is consistent. Sabi nga ng isang scholar, no good news, no gospel. Kailangan nating maintindihan ang good news. Pero, we can only understand the good news if we realize yung bad news. That we are in danger of the bad news. Meron bang taong nakasunod sa kautusan? Yun yung talong ng lahat. Ako ba nakasunod? Tinuturo sa atin ng kultura, gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Pero saan sa scriptures yun? Ang sabi ni Pablo, no flesh, by the works of the law, no flesh will be justified. Paliwanag yun. Kasi wala naman sa atin ang nakasunod ng pag sa oras na hindi ka sumunod sa isa, sinira mo na ang lahat. Perfection ang nire-require ng Diyos sapagkat siya'y banal. Yun yung danger. Sabi nga ng isang theologian din, the danger is that, and the bad news is that God is good. And we are not. Yun ang dapat nakatakutan natin. God is good and we are not. Sinira natin ang kautusan. Mayroon bang tumupad ng maayos sa hiling ng kautusan? Sabi ni Pablo dito, parehong Hudyo at Hentil ang nagkasala. Ang definition po ng kasalanan dito, para maintindihan natin, ay failure to meet the standard. Sa bawat larangan, pag nag-aaral tayo, may standard, may pamantayan. Lahat ng larangan, lahat ng sciences, lahat ng expertise and fields, may mga pamantayan yan. At kailangan ma-meet yung pamantayan para masabi na expert ka, para masabi na nag-graduate ka, para masabi na nakumpleto mo. Lahat ng bagay may mga requirements, may mga pamantayan yan. Para masabi mo na nakumpleto mo yan. Just the other day, at last year din, nag-comment na ako. Ewan ko kung nakita niyo yung balita na nag-hold ng isang graduation ceremony itong Quezon City Hall. Graduation para sa mga LGBT na mga kabataan. Ang objective daw para sa graduation nila makapagdamit sila ng gusto nila at naaayon sa kanilang identification, gender identification. Graduation ba yan? O gusto nyo lang ipakita yung inyong paghihimagsik laban sa kalooban ng Diyos? O dahil meron kayong political agenda dahil gusto nyo magpabango sa mga LGBT? Hindi graduation yan. Sinasayang nyo ang taxpayers' money para pagpabango kayo dito sa isang minority. Pero in theological terms, ginagamit nyo ang taxpayers' money para ipalaganap ang kasalanan ng tao. Ngayon, anong pinupunto ko dito? Ang pinupunto ko dito, may standard po ang pag-graduate. Hindi po yung graduation. Nagtatago sila sa graduation, sa mga physical at visuals ng graduation, pero sa totoo meron silang political agenda. Lahat ng bagay may standard. Ang pagiging engineer, ang pagiging architect, mga architect at engineer na nag-uusap dito last week. May lahat ng larangan, kahit ang music, pag nagpa-practice sila, makikita mo ilang beses sila magpa-practice hanggang hindi nila na-perfect. Kailangan makuha mo yung tamang tono. Lahat ng larangan po ay may pamantayan. Maging ang pamumuhay sa harapan ng Diyos ay may pamantayan. At ang definition po ng kasalanan ay failure to meet the standard. Sa makatuwid, sa report card, failed to miss the mark.
Therefore, sa kasalanan, parehong Hudyo, parehong Hentil, hindi na abot ang pamantayan ng Diyos. At dahil sa ating mga kasalanan, kailangan nating humarap sa dakilang hukom at managot sa ating mga gawa. Kasama na po ang ating mga lihim. Nanganganib ngayon ng sangkatauhan na maparusahan sa walang hanggan. That's the bad news. And so if there is any escape or if there is any salvation, ang salvation naman natin, ang nasa isipan lang natin ang impyerno. Pero hindi ka naman agad-agad na itatapon sa impyerno. Dadaan ka muna sa dakilang hukom. Kaharap ka sa Kanya. At doon mo mapapatunayan sa harapan Niya, nagkamali ka. May Diyos. Yun yung bad news. Ang good news, mga kapatid, hindi naman nagkulang ang Diyos. Jesus Christ is the only one in humanity na nakasunod sa kautusan. Wala sa atin ang nakasunod. He is the only one in humanity who fulfilled the law and accepted the punishment for you and for me. Siya yung tinutukoy na doer of the law dito. Puro tayo hearers lang. Because He is our Redeemer and Substitute and doer of the law, dumaloy ngayon ang pagpapala ng kapatawaran at ng pagpapawalang sala para sa atin. Hindi natin kailangan mangamba ngayon pagdating ng araw ng paghukom. Hindi katulad ng mga ayaw sa Diyos, ng mga kaaway ng Diyos. Hindi natin kailangan mangamba sapagkat tinuring tayong matuwid sa harapan ng Diyos at ang hinihintay na lang ay yung confirmation or yung graduation rites. Hinihintay na lang. Para sa mga mananampalataya, ang araw ng paghukom ay parang graduation. Pero sa mga ayaw sa Diyos, simula ito ng kapahamakan. At dahil ito ang tinupad ni Kristo para sa atin, how should we now then respond to God's revelation of righteous judgment? Balikan natin yung ating unang tanong. How should we respond to God's revelation of righteous judgment? Number 1, hindi natin maaaring sabihin na hindi tayo dapat hatulan o itahilan na hindi natin alam na may parating na araw ng paghuhukom. Dahil lahat po tayo ay nagkasala, hahatulan tayo ayon sa natanggap nating kapahayagan ukol sa Kanya. Kung nakakilala ba siya mula sa law of nature or sa moral law? In our case, alam naman natin ang moral law. Alam naman natin ang Ten Commandments. Alam naman natin ang Scriptures. Pangalawa, hindi natin dapat paratangan ng Panginoon na hindi siya patas at may tinatanging. Hindi siya katulad natin. Nilalang po ng Diyos ang tao na may budhi at kaalaman ng tama at mali. And it does not make a difference whether or not one has the Ten Commandments. Walang excuse ang sinuman sa isa't isa. Sa atin, walang excuse ang sinuman sa atin sa harapan ng Diyos. Pangatlo, lumapit tayo ng may pagpapakumbaba sa kanyang harapan. Dahil sa kanyang kautusan, nakilala natin na ang Diyos ay matuwid. Nakilala rin natin na tayo'y hindi. Sapagkat wala sa atin ang makasunod ng maayos. In our sin, none of us are doers of the law. At pangapat, purihin natin ang Diyos at patuloy na manalig sa Kanya. Yun lang naman eh. Hindi mo kailangang ulitin yung ginawa ni Kristo. Dahil ang Diyos ay matuwid, siya rin ay nagpapawalang sala at nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Siya ang nagpadala ng doer of the law para sa atin, upang siya ang hatulan at tayo ay mapalaya sa paratang ng kautusan at kapangyarihan ng kasalanan. Itong
doer of the law, siya rin po ang ating aliw at kalayaan. At ito ang umuudyok sa atin na mabuhay ng malaya at tama ayon sa kalooban ng Ama at magpatuloy ng ganito. Darating po ang araw na hahatulan ang lahat at magiging ganap po ang ating kasiyahan. Sapagkat ang uupo bilang dakilang hukom ay siya rin ang ating tagapagligtas. Itatama niya ang lahat ng bagay at sasamahan tayo sa walang hanggan. Aliwin natin ang isa't isa sa pamamagitan ng kanyang salita at iukol natin ang ating sarili sa matuwid at dakilang Panginoon. Tayo na.